Dahil sa matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Southern Luzon, lumalakas ngayon ang panawagang i-dredge na ang Laguna Lake. Pero bukod dito ang isang mambabatas, moratorium sa development ng villages at pag-alis din sa fish pens ang nais ipanukala. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. Nais ni Binyan City Representative Arman Dimagila na ipatigil muna ang pagpapagawa ng subdivisions at villages sa mga lugar na malapit sa Laguna de Bay. Ani Dimagila, ang developments daw na ito ay isa sa mga nakikitang sanhi ng pagbaha sa mga lungsod at bayan na katabi ng lawa. Noong araw, noong marami pang lupa, marami pang mga puno, mga halaman, noong araw, pag bumagsak ang ulan, sa lupa napunta, i-absorb ng mga puno, i-hold ng mga puno. Hino-hold po yan eh. Hino-hold yan ng mga puno. Hindi po agad pumupunta sa mga estero, sa mga kanal. Ngayon po, pag bumagsak ang ulan, tama sa bubong, tama sa kalsada, tama sa mga sementado, di ba ba? Wala rin kung tinamang lupa. Dagdag pa ni Dimagila, panahon na rin daw na alisin ang malalaking fish pen sa lawa dahil nagdudulot raw ito ng polusyon sa tubig. Noong July 8, naghain si Dimagila ng resolusyon para tingnan ng House Ecology Committee ang posibilidad na i-dredge ang lawa. At noong July 29, isa pang House resolution ng isinumite naman ni Santa Rosa City Representative Roy Gonzales na layon ding silipin ang dredging sa Laguna de Bay. Nasa Committee on Rules ngayon ang resolusyon ni Dimagila habang waiting for first reading naman ang bill ni Gonzales. Sinubukan naming kunan ng komento ang Laguna Lake Development Authority o LLDA. Pero ayon sa ahensya, pinag-aaralan na nila ang mga resolusyon ng dalawang mambabatas at magpupulong ang ahensya sa susunod na linggo ukol dito. Hindi ito ang unang beses na tinangkang i-dredge ang lawa dahil noong termino ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon ng isang dredging project na pinondohan ng isang Belgian firm. Kinansela ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang 18.7 billion pesos na proyekto dahil nakitaan ng dating Pangulo ng korupsyon ng proyekto. Dahil sa kanselasyon nito, dinala ang unilateral cancellation ng gobyerno sa arbitration at pinagbayad ng Philippine government ng hindi bababa sa 800 million pesos. Samantala, suportado naman ni Laguna Governor Sol Aragones ang panukalang dredging sa lawa. Dagdag ni Aragones, kanya ring bibigyang prioridad ang solid waste management at environmentally friendly development policies para masolusyonan ng tuluyan ang problema ng pagbaha sa Laguna. Para sa Agenda Weekend, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.